Alright, yan. Isang magandang buhay po para sa ating lahat. Sang sulok man tayo ng mundo naroroon, no? Yan, so magandang araw po para sa ating lahat. Ako po ang iyong speaker. My name is Winifred Asuncion Jr. At ako po yung makakasama nyo, no? Ngayong gabi. At welcome to IMG or International Marketing Group na kung saan ang IMG ay nag-o-offer about total financial solution. But bago tayo mag-start, let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. All together, today I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, welcome to IMG or International Marketing Group na kung saan ang IMG po ay nag-o-offer ng total financial solution para sa lahat ng mga Pilipino. Building a future, taking control of your money, of course, no? Kung ikaw yung nagtratrabaho, ikaw yung kumikita, then dapat nasa iyong kamay yung control ng ating kaperahan. Kaya kailangan aralin natin yung kahalagahan ng financial education para sa ganun, okay? Yung ating income, yung ating kinikita ay hindi agad-agad yan na naglalaho na parang bula. Knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. So ang kagandahan dito sa IMG, hindi lang siya puro training, hindi lang siya puro turo, puro seminars, kundi yung knowledge na tinuturo ng IMG ay ginagawa na po natin, no? Ini-execute na natin. Kasama natin dito si Brother Bo Sanchez, isa sa mga financial guru po natin dito sa IMG. At yan po yung libro na ginagamit natin, The Secret to Saving and Building Your Future. Become your own financial educator. Yan po yung pag-uusapan natin, dito po sa ating membership orientation. Why we need financial education? Bakit nga ba kailangan natin na malaman, maaral yung kahalagahan ng financial education? Sabi po dito sa ating libro, many good people fail. Many hardworking, kahit masipag. So, sa madaling salita, hindi po guaranteed na masipag ka lang, marunong ka lang kumita ng pera, no? Kailangan aralin natin paano natin papahalagahan, paano natin papalaguin yung pera na kinikita natin, paano natin pro-protectionan para hindi yan agad-agad mawawala. Many hardworking, smart, young, and old people fail. Kaya marami yung, kung mapapansin nyo po, marami yung mga nagre-retiro na kawawa. Bakit? Walang retirement fund, hindi po napaghandaan. Many teachers, OFWs, doctors, engineers fail. Retiring without enough saving. Bakit? People don't plan to fail. They simply fail to plan their personal finances. Kaya dito makikita natin kaya na walang panahon sa pag-aaral financial. Yan kasi yung reason, no, na binigay mo yung buong buhay mo sa pagiging productive mo. Pero ang kinalimutan mo yung sarili mo, yung binayaran yung sarili mo, no? Yan yung naging challenge ng karamihan. Nagtrabaho buong buhay nila, ang kinalimutan, bayaran yung kanilang sarili. Kaya kung titignan natin, isa sa mga sample natin dito, dating school principal noon, janitress ngayon. In-interview po yan ni Corina Sanchez. Anong tanong ni Corina? Nanay, mahirap po bang isipin na dating principal ka? Pero ngayon, janitress. Remember, yung artista noon na ang ganda ng buhay, ang laki ng kinikita. Ano yung sabi niya? No, kilala ka lang pala pag may pera ka. Ngayon, humihingi ng tulong para sa kanyang retirement. Bakit? Nakalimutan din niya bayaran yung kanyang sarili nung kalakasan niyang kumita. Same, no? Same po dito sa ating school principal. Ano pong ibig sabihin nito? It's a wake-up call po para sa ating lahat para hindi na maulit yung ganito.
na pangyayari. Okay? Wrong money mindset. Many people believe that financial education ay para lang sa mga mayaman. Hindi po. Para po yan sa lahat. Many believe that the solution, okay, pag nagkaroon ng problema sa kaperahan, walang ibang solusyon ng karamihan, kundi mangutang. Hindi po solusyon yon. Temporary lang, kundi dinadagdagan mo lang yung utang mo. Okay? Then, some even rely on luck. Marami yung umaasa sa loto, marami nakikipagsugal na umaasa pag nanalo, masasagot na yung kanilang financial problem. Hindi po. No? Hindi po nasasagot yan sa swerte-swerte. Kaya kailangan pagtrabahuan mo yan, kailangan aralin mo yan. And many people, no, belong to a community of spenders. Marami sa atin. At karamihan sa mga Pilipino, gastador, di ba, spenders. Ang kagandahan dito sa IMG, no, tuturuan ka from spenders, tuturuan ka paano ka maging savers, paano ka maging investor. Yan po yung kagandahan dito sa IMG, no? Minsan kasi akala natin hindi nauubos yung ating income. Then, low savings and high debt. Marami sa atin yung trabaho ng trabaho, walang ipon, no? Meron man yung iba kakakurampot lang. Kaya pag nagkaroon ng emergencies, ubos ang ipon, kulang pa, mangungutang na naman. Di ba? So, ang malungkot dito, yung trabaho ka ng trabaho, wala ka nang ang ipon, baon ka pa sa utang. Maraming ganyan. Di ba? Kaya kailangan aralin natin yung kahalagahan ng financial education. Then, many people use their credit card as emergency fund. Hindi po masama ang credit card. Gamitin lang natin ito ng tama. Most people don't know how to manage their debts. Maraming Pilipino, ito yung nakasanayan ng karamihan, yung mangutang ng mangutang. Kaya napakadaling umutang, napakadaling mag-loan. Ang problema, ang challenge, yung magbayad ng utang, hindi po ganun kadali. Kaya huwag mong hahayaan, no, na mabaon ka sa utang. Okay? Dahil yan ang magpapa-stress sa'yo, yan ang magpapahina sa'yo. Okay? So as much as possible, wag nang mangutang. Mag-ipon, mag-invest, no? Para hindi na po tayo nangungutang. Then, their salary mo, move from hand to mouth. Nagsweldo ka ngayon, trinit mo yung family mo, pinakain mo sa labas, pati barkada mo, di ba? Bayad sa sarili, sa isang buwan na nagtrabaho ka, then after nan, wala na. Then yung iba, hand to hand, dumaan lang sa kamay, yung sahod, napunta na sa ibang kamay. At ang pinakamasakit, touch me not. Okay? Nagsasahod ka sa ATM mo pero ATM mo hindi mo hawak. Bakit? Nakasanla. Di ba? Huwag po nating hahayaan. Okay? Carlos, napakadaming loan, no? Napakaraming pwedeng pagkautangan. Mag-Facebook ka lang, mag-TikTok ka lang, ang dami. Di ba? Lalo pag mga teachers, mga government employees, ang daming pwedeng pagloanan. Pero huwag mong hahayaan na kainin ka ng loan na yan. Okay? Sayang yung binabayad mo sa mga interest. I-try mo kayang i-compute. Magkano yung binabayaran mo na interest every month? Compute mo kaya yan at i-multiply mo. Ilang taon ka na nagbabayad ng interest, di ba? Ang laki na sinayang mo. Kung binabayad mo sana sa interest, bayad mo na lang yan sa sarili mo. Papakinabangan mo pa. Kaya huwag nating hahayaan na mabaon tayo sa utang. Di ba? Baon sa utang. Hirap magretiro. Kaya marami sa mga Pilipino kahit matanda na, pinipilit pa rin magtrabaho. Nakakalungkot po yun. Bakit? Wala pong retirement fund na inihanda. At wag nating hahayaan. Mas malaki ng utang mo kaysa sa'yo. Mas malaki na yung utang mo kaysa sa annual income mo. Kaya wag tayong magpadala sa mga temptation na yan. Okay? Dahil yan yung magpapalubog sa iyo. Madaling umutang, masarap umutang, pero napakahirap magbayad ng utang. Okay? So anong kailangan natin gawin para hindi na tayo mabaon sa utang, para hindi na mangutang? Mag-build tayo ng ating emergency fund, no? Para in case mawalan ka ng trabaho, hindi ka iyak, no? Pag magkaroon tayo ng mga emergencies, medical emergencies, home repair, car repair, no? Parang yung mga dumarating ng mga bagyo na hindi natin inaasahan na aabot hanggang bubong ang baha. Paano pag wala kang pera? Paano pag wala kang emergency fund? Ganga. Di ba? So, kailangan makapag-build ka ng emergency fund. Paano ba mag-build ng emergency fund? 6 times. Okay? Times 6 mo ang monthly income mo. Dapat yan ang laman ng savings account mo. Para anytime na magkaroon tayo ng emergencies, hindi na tayo mangungutang. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich,
you need to be financially literate. Okay? So dito tinuturo natin abundance formula. Anong ibig sabihin niyan? 10-20-70 rule. Ito yung tinuturo natin paano tayo mag-ipon. Ito yung tinuturo natin na pay yourself first. Okay? 100% of your monthly income, ang unang ibabawas mo 10% para kay God. Kahit yan, pasasalamat mo yan sa lahat ng mga blessings na meron ka ngayon. At 20% ng iyong monthly income, tandaan po nyo to, 20% ng monthly income mo, ngayon pa lang, i-compute mo na yan. Magkano ang monthly income mo, isulat mo na. I-compute mo magkano ang 20% ng monthly income mo. Yan ang dapat nilalagay sa ating savings and investment every time na meron kang income. Bayad mo yan sa sarili mo. Walang ibang makakatulong sa'yo pagdating ng panahon kundi yung sarili mo. Kaya ngayon pa lang habang malakas ka pang kumita, kay wala pang sakit, may income pa, wag na wag mong kakalimutan bayaran ang sarili mo. At yung may iwan na 70%, yan yung ibabudget mo para sa iyong lifestyle. Okay? So anong kailangan gawin para makapag-ipon? Manage and reduce expenses. Okay? Tignan mo, isulat mo lahat ng mga pinaggagastusan mo. Okay? Just like soft drinks, makikita mo yung soft drinks kahit sabihin mo 20 pesos per day lang yan. Okay? Coffee. Tignan mo kung ano yung pwede mong bawasan dito. Cigarettes, beer, okay? Lotto tickets, extra phone bills, pedicure, manicure, hair maintenance, yung mga kulot, nagpapaunat, yung mga unat, nagpapakulot. Okay, example, soft drinks. Magkano ang soft drinks per can? 20 pesos. Nakakadalawa ka sa isang araw. Alam mo bang gumagastos ka ng 1,200 sa loob ng isang buwan? At sa loob ng isang taon, yan ay nakakahalaga ng 14,400. Kung nilagay mo sa investment yan, yung 20 pesos o 40 pesos a day, sa loob ng 20 years, ayan, meron ka dapat 1.2 million. Di ba? 20 years. Sasabihin na iba, ang tagal naman ng 20 years. Bakit? Ilang taon ka na ngayon? Meron ka bang ipon na 1.2 million? Di ba? So dapat marunong tayong mag-manage at bawasan na natin yung ating mga gastusin. Okay? Then, at the little expenses, kala mo barya lang yan. Di ba? Kala mo maliit na bagay lang yan. Tandaan mo, ang buo nagsisimula yan sa barya. Okay? Ang buo nagsisimula sa barya. Classify your needs and wants. Purpose of forma. Okay? So dapat alam natin kung ano yung mga binibili natin. Okay? May iPhone, sabi nga ng karamihan, di ba? May iPhone, wala namang ipon. May bag na Louis Vuitton, wala namang laman. Di ba? Mas bali na magkaroon ka ng LB, no? Lumang bag, pero may laman. Save instead of sale. So pag pumunta tayo sa mga SM, huwag kayong magpapasilaw sa mga sale. Okay? Iyan yung pang-magnet ng pera. Pansinin mo ang mga sale. Every quincenas katapusan. Okay? Reduce it out. No, iwasan natin yung kain ng kain sa labas kung di pa naman talaga kaya. Okay? Anong kailangan natin gawin? Sabihin mo sa sarili mo, iwas luho para iwas luha. Okay? Tandaan niyo po yan, iwas luho para iwas luha. Understand where your money goes. Know your big leaks. Ano yung mga liabilities natin sa buhay? Pag sinabi natin mga liabilities, ito yung mga bagay na binibili natin na lagi natin pinagagastusan. Okay? Then, pag sinabi natin asset, ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng income. Okay? Sample, bumili ka ng gadget mo, ginamit mo. Okay? Ginamit mo yan pang online business mo, ginamit mo sa business, asset or liability. Asset yan, nagbibigay sa iyo ng income. Bumili ka ng car, no? Pinarentahan mo. Asset, liability, asset yan, nagbibigay sa iyo ng income. Okay? Nagpagawa ka lang napakalaking bahay, caretaker nakatira, walang nakatira, ginagastusan mo. Anong tawag mo dyan? Liabilities yan. Ang sabi lang iba, pag nagtayo ka daw ng bahay, investment yan. Ang investment, ito yung kumikita na nagbibigay sa iyo ng income. Alright? Then, bumili ka ng condo, pinarentahan mo. Asset yan. Okay? Anong kailangan gawin? Mag-invest dapat sa mga asset. Okay? Then, understanding ano nga ba yung formula natin, yung wealth formula na tinatawag natin. First, dapat meron kang pera. Okay? Dapat bigyan mo ng time, huwag kang magmadali. Dapat alam mo kung saan mo nilalagay ng investment at alam mo kung magkano kikitain yan. At dapat alam natin kung ano yung kalaban ng ating kaperahan, yung inflation at saka yung taxes. Okay? Then, ganito daw ba ang bulsa natin? Maraming butas. Alam mo kahit gaano ka kasipag magtrabaho. Di ba ang Pilipino napakasipag magtrabaho? Ba? So kaya literally, no, masipag ka na punuin mo ng tubig yan kung ganyan kadami yung butas. Kahit anong sipag mo, hindi mo mapupuno yan. Ganon din sa ating wallet, 'di ba? Kaya hugot ng iba kung ano yung hugot ng iba na kung hindi daw sakto
zero ang laman ng wallet. Huwag kang pumayag. Kaya ka nga nagtratrabaho para magkapera. Di ba? Then, reason why we need to save, kailangan natin mag-ipon, kailangan natin mag-invest, magpalago ng ating kinikita. Ito yung tinatawag natin na the X-curve concept, dalawang linya, isang linyang pataas, isang linyang pababa. So dito, pag habang bata ka pa, mostly walang ipon, kahit nga matanda, wala pa rin ipon. Di ba? So makikita mo dito, napakalaki ng responsibility mo. Eh pag wala kang ipon, mataas yung responsibility mo. Yung basic needs na yan, hindi yan mawawala. Okay, kailangan. Kaya ka nakakapag-survive dahil sa iyong active income. Paano pag wala ka ng trabaho? Di ba? Paano na itong basic needs natin? So, ano yung kailangan natin gawin? Pataasin mo yung money line mo para magkaroon ka ng big savings. Para sa ganun, habang pinapataas mo yan, pansinin mo yung responsibility line mo, bumababa yan. Para pagtanda mo, less responsibility ka na. Kung dito ka pa rin, less secure ka. Pero kung meron ka na nito, more secure ka. So, ano yung kailangan mong gawin? Yung active income mo, convert mo na into passive income. Habang bata ka pa, yung kinikita mo ngayon, aralin mo na. Okay, paano mo papalaguin? Paano ka mag-i-invest ng tama? Para yung active income mo, magkaroon ka ng passive income. Para pagtanda mo, kahit wala ka ng trabaho, tuloy-tuloy pa rin ang income. Yan yung tinatawag natin na passive income. Okay? So sa buhay natin, kung titignan nyo, ito yung productive years mo, hanggang kailan mo gusto magtrabaho? Hanggang 65 years old? Dapat hanggang 45 lang, hanggang 50 lang. Retired ka na para enjoy mo na yung buhay mo. Okay? So kung sa buhay natin, pansinin nyo itong spelling ng life. Ano yung dalawang letra sa gitna? If. Meron tayong if sa buhay. First if. What if I die too soon? Paano pag bigla kang kinuha ni Lord? Sino ang mag-aalaga sa family mo? Dapat tanungin mo yung sarili mo right now. Paano pag bigla kang kinuha ni Lord? No? Sino ang mag-aalaga sa pamilya mo? Anong solusyon na binibigay natin? Life insurance. Kaya huwag kang ma-allergic sa salitang insurance. Dahil ang life insurance, napakalaki ng role nito sa buhay natin, lalo na kung breadwinner ka. Dahil yan yung magpapatuloy na mag-aalaga sa pamilya mo kapag maaga kang kinuha ni Lord. Second if, eto yan, what if you live too long? Hihingi ka na lang ng tulong pagtanda mo, pag-retire mo. Okay? So kailangan dapat meron tayong long-term healthcare at saka long-term investment. Yan yung kailangan natin pag nag-retire tayo. Dahil wala ka ng active income pag nag-retire ka. So kaya dapat meron kang passive income, may investment ka, may healthcare ka. Okay? Yan yung kailangan natin. Yan yung mag-aalaga para sa sarili mo. Yan yung solusyon natin. Okay? Ito yung tinatawag natin ng complete financial plan na dapat meron tayo. Solution for the new industry. Okay? Ano yan? Ito yung sumasagot. What if I die too soon? Ang solusyon natin, dapat meron kang life insurance. Second if, what if I got sick? Ang solusyon natin, dapat meron kang healthcare. And what if I live too long? Dapat meron kang long-term investment. Ang tanong, ano na yung meron ka ngayon? Okay? At kaapat na if, what if I could tell you a product that provides complete solution to these three major financial needs. At yan yung sinasagot ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Dahil ang Kaiser meron ng healthcare for hospitalization, meron na siyang life insurance for 20 years, at meron na siyang savings and investment para sa ating retirement. Okay? So ito yung papakita natin na sample dito yung ating K100 plan. At the age of 22 nag-start. Pag-usapan natin, pag-usapan muna natin yung insurance coverage, yung insurance benefit ng ating Kaiser. Okay? So dito, ayan yung ating plan name. Ang lowest plan sa ating Kaiser ay K45 plan at highest plan is K1 million plan. So dito, pag-usapan natin itong sample natin na K100 plan. Okay? Sample, lahat tayo dito. Okay? Ang kinuha natin ay K100 plan. Sample ha, K100 plan natin kinuha natin. Ang K100 plan, meron ka na ditong term insurance na nagkakahalaga ng 450,000. So pag namatay natural death, as long as nalampasan na yung 2 years na contestability, merong 450,000 na makiklaim ang kanyang beneficiary. Paano pag aksidente ang kinamatay? Meron siyang accidental death coverage na nagkakahalaga ng 900,000 pesos times 2 ng term insurance, kaya yan po ay 900,000. So let's say 1 year pala nagbabayad na aksidente na matay. Okay? 900,000 ang makukuhang claim ng beneficiary. At the same time, dapat meron pang 6 years na babayaran pero namatay na. No? 1 year pa lang. So ano mangyayari sa policy niya? Okay? Mamanahin na ng beneficiary niya yung healthcare. Okay? Yung beneficiary na ang gagamit doon sa healthcare. Dahil may transfer yung policy doon sa beneficiary, fully paid na.
Pangatlo, kapag nag-mature ang plan on the 20th year, makukuha pa ni beneficiary yung 1.1 million. Di ba? Matagal nang patay si policy owner. 1 year pa lang na nagbabayad siya ng matay na aksidente. So ano yung iniwan mo? Instant money na 900,000. Second, binigyan mo, pinamanahan mo ng healthcare yung beneficiary mo. At kapag nag-mature pa yung plan, meron pang makukuhang 1.1 million. Yan yung insurance benefit na meron tayo dito sa Kaiser. Di ba? Anong binibigay sa iyo? Kung ano yung kinuha mo ngayon, yan din yung may papamana mo. Di ba? Then, when it comes to hospitalization coverage, no? Sa K100 plan, meron ka ng budget dito, meron ka ng pondo na 60,000 pesos annual benefit limit na pwedeng magamit for inpatient benefit as long as naka 1 year ka na ng pagbabayad. At kasama na dyan yung room and board benefit na 1,000 pesos per day. Okay? So, paano pag hindi mo nagamit yan? Now, during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, alam mo bang ibabalik ni Kaiser yung 85% na binayad mo? Okay? Magkano yung 85% ng K100 plan? That is 350,000. Kailan mo makukuha yan? Pag nag-matured ang plan on the 20th year, kasama yan na makukuha mo sa maturity value. Eh, paano sir, pag nagamit ko yan, meron pa rin ba maturity value na makukuha pag nag-mature? Yes, nasa 800,000. So sa madaling salita, ang ating Kaiser, magamit mo man or hindi yung kanyang hospitalization benefits, meron ka pa rin makukuha na maturity value nito on the 20th year. Right? So dito sa sample natin, nag-start at the age of 22. Okay, 7 years mo lang babayaran. At the age of 29, fully paid na yan. Anong gagawin pag natapos ng bayaran? Either pwede ka ulit kumuha. Okay, waiting ka na lang sa maturity value. So 22 nag-start plus 20 years. Kung ilang taon ka na ngayon, mag plus 20 years ka lang, doon po magmamature yung plan. Sinasabi ng iba, ang tagal naman. Ayun yung kagandahan eh. 20 years yung coverage. 7 taon mo nga lang binayaran, di ba? 7 years mo lang binayaran yan. Covered ka for 20 years. Di ba? Yun yung advantage ng ating Kaiser. Hindi ka nagkasakit, hindi ka kinuha ni Lord na maaga. After 20 years, meron kang investment para sa iyong retirement. Magkano yan? Okay? 1.1 million pesos. Pwede mong ilamsam ng buo. Number 2, pwedeng kalahati lang, iwan mo kalahati. Number 3, dyan lang muna. Example, 42 pa lang siya. Bata pa. Okay? Let's say, sabi niya, kukunin niya na lang at the age of 60. Magkano na kaya yung 1.1 niya at the age of 60 kapag hindi niya ginalaw yan at the age of 42? Yan po ay nagkakahalaga na ng 6.4 million. Pag hindi pa rin ginalaw at the age of 60 at pinaabot hanggang 65 years old, yung 6.4, yan po ay nagkakahalaga na ng 10.4 million pesos. Ibig sabihin, no, pag hindi mo ginagalaw yung investment niya, habang tumatagal lumalaki yan. Yung investment na yan, tinatawag ko yan na retirement fund, tinatawag ko yan na emergency fund, at tinatawag ko yan na healthcare fund. Tatlo yung sinasagot niyan. Di ba? Now, which is 7 years mo lang binayaran. During your productive years, yan po yung advantage ng ating Kaiser. Kaya lagi natin sinasabi, habang bata pa, no? Habang maaga pa, habang wala pang sakit, this is the best time para makapag-start ka na ng iyong Kaiser. Dahil ang Kaiser, meron ng healthcare, meron ng insurance, meron ng investment na sumasagot na yan dito sa ating solid financial foundation. Okay, ito yung sumasagot sa ating complete financial plan. Alright? Then, another concept, yung ating the power of compounding interest na na-discover po ni Albert Einstein na pwede mong gamitin ang number 72, i-divide mo sa interest rate, malalaman mo kailan dodoble yung kaperahan mo. Example, dito sa ating investor number 1, no? Nakakita siya ng investment na nagbibigay ng 4% at the age of 29, nag-invest siya ng 100,000 sa isang kooperatiba na nagbibigay ng 4%. Paano mo malalaman kailan dodoble yung kanyang 100,000? 72 divided by 4%, every 18 years dodoble yung kanyang 100,000. 29 plus 18 years, at the age of 47, yung kanyang 100,000 ay naging 200,000 na dumoble na. 47 plus 18 years, at the age of 65, yung 200 naging 400,000 na. Investor number 2, nakakita ng 8%. Every 9 years, dumodoble yung kanyang investment. Kaya at the age of 65, meron siyang 1.6 million. Investor number 3, nakakita ng 12%. 72 divided by 12%, every 6 years, dumodoble yung kanyang 100,000. Kaya kung mapapansin mo dito, at the age of 65, meron siyang 6.4 million. Pare-parehas ng edad, pare-parehas ng in-invest. Ang pinagkaiba, yung pinaglagyan ng investment vehicle. So, anong tawag natin dito? Lamang
ang may alam. Okay? So para sa mga nagtatanong, bakit ang mga mayaman, lalong yung mayaman, alam nila kung saan nila pinapalago yung kanilang kaperahan. Alam nila kung saan sila mag-i-invest sa mga tamang investment vehicle. Okay? Kaya lamang lagi ang may alam. Kaya napakahalaga ng financial education. Key financial concepts that we need to learn. Okay? Ano ba yung mga different investment vehicle? Do you know that you can be a multi-millionaire if you invest 33 pesos a day? Kaya mo ba mag-ipon ng 33 pesos a day? Or 1,000 pesos a month? Kaya ba? Okay? Sa loob ng 30 years, meron ka dapat 3.5 million pesos. Paano? Ito yung tinatawag natin na wealth calculator. Nag-ipon ka ng 1,000 pesos monthly. Monthly and every month at 12% sa loob ng 30 years, meron kang 3.5. Okay? Kung medyo matagal yung 30 years, doblein mo, gawin mo 2,000 pesos a month. Sa loob ng 15 years, meron kang 1 million. Okay? Kung kulang pa rin yan, gawin mo 5,000 naman sa loob ng 10 years. Okay? Sa loob ng 10 years, meron kang 1.1 million. Okay? Yan po sa pamagitan ng ating mutual fund investment. Alright? Okay. So ito ano nakita natin yung My Mate Invest in the Stock Market. Okay? Ito po yung katulong po ni Brother Bo Sanchez. Tinuruan niya paano mag-ipon, paano mag-invest sa stock market. 2,000 consistent yung ini-invest niya monthly for 7 years. After 7 years, yung kanyang katulong ay isa ng milyonarya. Bakit? Meron na itong 1.4 million pesos. Kaya nakagawa siya ulit ng libro, How My Mate Became a Millionaire. Ibig sabihin, lahat tayo merong karapatan yumaman, lahat tayo merong karapatan maging successful. Okay? Ito yung tinatawag natin na mutual funds. Once you become an IMG member, yan, automatic investor na tayo. Okay? So, ito yung mutual funds, no? Yung pera natin, pinagsama-sama yan, in-invest yan sa isang mutual fund company na kung saan merong fund manager na siya yung mag-i-invest sa mga securities na nakikita natin. Tulad ng Jollibee, ayan, etc. Okay, pag kumita yan, babalik sa atin yung kita bilang investor. Ang mutual funds, professionally managed yan. Meron siyang fund manager na siya na yung bahala na magmamanage sa ating mga investments sa mutual funds. Very liquid, diversified, naka-invest yan in different big companies, low minimum investment requirement, as low as 1,000, pwede na tayo makapag-invest. Very transparent, pag IMG member ka, meron ka ng portfolio, no? Napakadali nang i-monitor yan. Strong track records, hindi pa po tayo pinapanganak, meron na pong mutual funds, safe and secured, naka-registered po yan sa SEC, at highly recommended po ito ng ating government, no? Na lahat tayo kay maging investor sa sarili nating bayan. Ang mutual funds po, wala po itong tax, okay? Wala pong tax. Yan po yung kagandahan. Yan po yung advantage, no? Yan ng ating mutual funds. Okay? Then, right investment vehicle, pag mag invest tayo, dapat alam natin ano ba yung goal mo, ano ba yung gusto mong pag-ipunan para alam mo kung saan investment vehicle mo ito ilalagay. Okay? So, kung emergency fund yan, ilagay mo yan sa mga bangko para anytime madali mo yan ma-withdraw. Kumpara sa education ng mga anak mo, retirement mo, protection mo, ilagay natin to sa mga long-term na investment, no? Tulad ng insurance, HMO, okay? Stocks, diyan natin ilalagay. Okay? Invest with a purpose. Mag-invest ka para sa healthcare mo, para anytime na magkasakit ka, may magagamit kang pambayad ng hospital mo. Okay? Mag-invest ka para sa retirement mo, para pagtanda mo, hindi ka kaawa-awa kung wala kang retirement fund. Mag-invest ka para sa educational fund ng anak mo para pag nag-aral yung anak mo, may bibigay mo kung anong kurso ang gusto niya. Mag-invest tayo para sa dream house, sa dream car para hindi na tayo mag-loan. At mag-invest tayo para sa ating vacation. Okay? Alamin mo muna bakit ka dapat mag-invest. Klaro? Sabi ni Mr. Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Okay? Protection muna bago invest. Remember yung 4 na P, pag marunong ka na, pag may trabaho ka, kailangan pahalagahan mo ang bawat kinikita mo. Palaguin mo. Okay? Invest mo yan para yung active income mo maging passive income. Then, protectionan mo. At para magkaroon ka ng peace of mind. Remember yung 4 na yan, no? Then, ito yung ating preferred membership benefits dito sa IMG. Marami yung nagtatanong, Sir,
paano, ano yung mga benefits ko pag nag-enroll or nag-member ako sa IMG. Okay, ito pag-usapan natin. Ano yung mga benefits? Benefit number one, no? Once you become an IMG member, yan, dito magiging safer and investor ka na. Ito yung binabanggit natin kanina, no? Kung dati spender ka, nag-enroll ka sa IMG, eto, pwede ka na maging saver and investor dahil isa sa mga benefits mo, meron ka na agad 1,000 pesos. Okay? Meron ka na agad 1,000 pesos PDF savings account. Okay, nakalagay na yan sa PDF. No, which is, pwede mo yang i-convert, no, na gawing mutual fund investment or ituloy-tuloy mo na yan yung dadagdagan mo. At the same time, okay, meron ka lang access sa ating mutual fund, so pwede ka nang maglagay anytime. Benefits number one, no? Become a saver and investor. Yan yung gustong mangyari sa atin ng IMG, no? Yung matuto tayong mag-invest, matuto tayong mag-ipon. Okay, at ang kagandahan dito, pag once na nag-enroll ka, automatic investor na tayo. Okay, benefit number two, hindi lang yung benefit mo. Dahil automatic, meron ka ng 100,000 pesos personal accident insurance. Wala kang babayarang monthly. Benepisyo mo yan bilang isang IMG member. Benefit number 3, meron ka ng 50,000 Fidelity Life. Burial benefit to. Kasama yan sa benepisyo natin bilang isang IMG member. Okay? Benefit number 4, ito po, para sa mga international, para sa mga nasa abroad. Additional na benefit, no? Additional na pagkakaroon ng accidental death benefit na 500,000. Sa madaling salita, pag OFW ka ng member ka sa IMG, automatic 600,000 pesos agad ang iyong accidental death benefit. Another benefit, burial benefit, additional 100,000. Sa madaling salita, OFW ka lang, member ka sa IMG, automatic meron kang 150,000 pesos burial benefit. Hindi lang yun. Kasama na dyan pati yung accidental medical reimbursement benefit na 100,000 pesos. Then, meron na tayong protection sa terrorism, 600,000 pesos. Number 8, unprovoked murder and assault na 600,000 pesos. Number 9, accidental death disablement benefit. Ito yan, no? Pag once na aksidente tayo, merong nawala sa part ng katawan natin, okay, na nandito sa mga nakikita nyo, then merong claim yan. Example, dalawang kamay na putol during accident, may 500,000 na pwedeng maklaim. Kaysa wala. Then, benefit number 10, kasama na dyan ang repatriation service. Benefit number 11, pwede tayong maging certified associate financial planner. Benefit number 12, libre ang check-up natin sa Kaiser Medical Center. Benefit number 13, discounted tayo pagdating sa mga medical services na binibigay ng ating Kaiser. Benefit number 14, kasama pati immediate family natin. Benefit number 15, okay, libre na yung computer eye check-up, libre ang 2 frames every year. Kaya babayaran mo na lang dyan yung lens. Benefit number 16, pwede na tayong kumausap ng lawyer. 45 minutes per session, 2 session sa loob ng 1 taon, libre po yun. Benefit number 17, no, pwede na tayong magbigay, no, ng 20,000 pesos personal accident insurance sa mga kakilala natin na nakakausap natin. Okay? Benefit number 18, okay, meron na tayong e-book, no, yung laman ng libro, pwede mo na ma-access yan kahit nasa ang bansa ka. Okay? Benefit number 19, kung tamad kang magbasa, tamad talaga no? Kung tamad magbasa, pwede na natin mapanood yung nilalaman ng libro na The Secret to Saving and Building Your Future. Okay? Benefit number 20, meron na tayong access, no, sa mga libreng financial workshop. Kahit nasang bansa ka, meron kang access dito. Benefit number 21, workshop 1, okay? Up to workshop 5, kasama yan sa mga benefits natin dito sa IMG. So meron ka lang access, maaaral mo na yan. Okay? Benefit number 26, pwede na tayong mag-take ng life license. Meron na tayong libre na e-book, no, sa insurance. Then, benefit number 27, libre na ang financial check-up. Bigyan ko kayo ng sample ng financial check-up natin. Sulat mo magkano monthly income mo, multiply mo ng 12 months para alam mo magkano yung annual income mo. Ulitin ko, sulat mo ang monthly income mo, i-multiply mo ng 12 months para alam mo magkano annual income mo. Then, i-multiply mo kung ilang taon ka nang nagtratrabaho para alam mo magkano na yung kinita mo sa loob ng ilang taon na nagtratrabaho ka. Then,
tanungin mo sarili mo magkano na ang naipon at na-invest mo doon sa mga sinahod mo sa ilang taon na pagtatrabaho mo. Pag wala pa rin, ibig sabihin, no, kailangan mo aralin ang financial education para makapag-start ka na rin ngayon. Okay? Then number 28, meron na tayong access sa mga financial services tulad ng Kaiser, tulad ng Manila Bahamas Live, nandiyan ang Most 18 saka Most GRP. Benefit number 13, meron na tayong access, libre na lahat ng ating mga investment seminars. Benefits mo yan bilang isang IMG member. Benefit number 31, 0% every time na magdadagdag ka ng investment mo, walang charge. Benefit number 32, meron na din tayong direct trading dito sa IMG sa pamagitan po ng MyTrade. Benefit number 33, kapartner din natin ang Palawan. Benefit number 34, okay, meron na tayong Memorial Concert Services para sa lahat ng mga IMG members, makaka-discount din tayo dyan. Benefit number 35, meron din tayong sariling marketplace. O, di ba? Napakaganda. Benefit number 36, ito yung IMG movies. Panoorin po natin. Ano? Ayan, nailabas na ng IMG yung Chapter 1, Chapter 2 na movies natin, papanoorin na lang natin. Napakaganda, panoorin nyo po yan. No, ang dami nating matututunan, ang daming realization. Okay, dyan po sa movie na yan. Okay, napakalaking bagay, napakalaki ng impact. Benefit number 37, okay, discount, makaka-discount tayo sa mga non-life insurance, ganoon din po sa real estate. Benefit number 38, then benefit number 39, yung ating APS, meron na tayong access sa Asset Preservation Services. Ito yung pagpapagawa ng will and trust testament o corporation, discounted tayo dyan. Then, ganun din. Okay, benefit number 40, sa lahat ng mga gustong bumili, cashman or installment, no, ng brand new car, makaka-discount po tayo dahil meron tayong IMG Auto Program. Benefit number 41, pwede tayong magkaroon ng other source of income, gawing part-time, no, be in the financial industry, become your own financial educators. Dito sa IMG, automatic, meron ka ng business. Okay? Benefit number 42, makakapag-travel pa tayo all around the world. Yes, all around the world. At pwede ka makapag-travel ng libre. Okay? Dahil sa benefits ng IMG pag nag-qualify tayo. Benefit number 43, pag ginawa ang business, meron tayong mga world-class recognition tulad ng pins, tulad ng watch, pagkakaroon ng SMD watch. Okay? Pwede mag-qualify na maging ring millionaire earner, pwede magkaroon ng Rolex watch, pwede magkaroon ng free car. Benefit number 48, yung pwede kang mag-qualify, magkaroon ka ng free healthcare. Okay? Then, benefit number 49, once you become an IMG member, meron kang sariling username and password, then meron ka ng access sa ating IMG portal, updated tayo daily. Meron na tayong NeuraCash, no? Kung sa Globe, meron GCash, sa IMG, merong NeuraCash. Okay? Benefit number 42, meron na rin tayong access when it comes sa digital marketing platform. No? Napakarami po ng nilalaman ito. Libre na lahat to, yung paggawa ng website, okay? Paggawa ng email marketing. Number 55, affiliate links. Ready-made na lahat ng links natin, ng mga QR code, no? Benefit number 56, live webinar, pre-recorded webinar, okay? Paggawa ng survey, events, stat reports, and of course, meron tayong mga mentors dito. Nandyan si Jomar Hilario, digital marketing guru natin. Benefit number 63, nandyan si Alan Ngo. And of course, sa lahat po ng mga OFW, no? Pwede magkaroon ng Visa card at makasama sa mga exclusive events and run international. Yan po lahat yung mga benepisyo na meron po tayo dito sa IMG. Okay? So meron na tayong access sa ating major providers when it comes to healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, and other allied services. Ganyan po. Kalawak, no? Ang financial services na meron po dito sa IMG. One-stop shop brokerage company po tayo. Okay? So, our mission is not to sell insurance and investment, kundi mag-educate, no? Mag-share, magbahagi about financial education. So, did you like what you have learned today? Then, it's time to act on it today. Okay? Pwede tayong mag-register as IMG member. Pwede mag-start sa ating Kaiser para makapag-build na tayo ng ating solid financial foundation at ibahagi po natin ito sa iba, i-share po natin, no, sa mga kakilala, kamag-anak, kaibigan, no, kahit sino dyan, no, para maka-attend sila sa susunod na membership orientation natin. Okay? Since ito ay libre naman, invite nyo lang sila para makapakinig din. Okay? So here's the good news. Whatever situation you are right now, you can make a change. You can go from being broke to being blessed. You can zero out your debts.
you can start today. Okay? Dating school principal noon, isa na po yan sa mga CEO natin ngayon. Right? Then, dating senior citizen noon hanggang ngayon, no, isa na rin po sa mga CEO natin. Basurera noon, CEO na rin ngayon. So, ibig sabihin sa IMG, walang pinipili, may pinag-aralan ka man o wala, professional ka man o hindi. Kahit anong status ang buhay, meron ka housewife noon, executive vice chairman ngayon. So, lahat tayo merong opportunity. Okay, ito yung mga activities natin after po natin na mag-for good. Okay, dito yan sa Isabela. Yan yung mga kapulisan natin, mga teachers sa Batangas, no? Yan, kung saan-saan tayo nakakarating, sa Negros Oriental, sa Bacolod, di ba? Sa Hong Kong, yan, dyan tayo nagtuturo before at bumabalik tayo ng Hong Kong every year. Okay, sa Macau, kung saan tayo nanggaling, sa Dubai. Sa IMG, we believe na kaya natin makapagpabago ng buhay ng isang Pilipino, ng isang pamilya. We believe in our mission. We believe in the power of financial education. We believe that the best gift that you can give to yourself and to your family is financial freedom. Huwag nang ipamana ang kahirapan. Okay? Ito yung ating office na na-put up dito sa Isabela, no? At ito yung mga natulungan na natin na nabigyan natin ng mga claim dito po sa office natin, no? Dito po sa IMG Isabela Financial Center. Okay? At meron na rin tayo sa Kawayan sa pamamagitan po ni Ma'am Mylene and Ma'am Charisma. Okay? You are the solution to your future. We cannot control our country's economy, but we can control our own economy. Ang kailangan natin, right information, right choice, right decision, right action, right direction para magkaroon tayo ng right result. Okay? Ito yung mga activities po natin nung ginagawa po natin na part-time ang IMG nung tayo po ay nasa Macau bilang isang OFW. Nung nag-start po tayo, 10 membership benefits pa lang. Ngayon po umaabot na ng 66 benefits. After Macau, ayan, nabigyan tayo ng opportunity na magkaroon ng mga radio interview. No? At of course, nakasama din natin si Corina Sanchez sa financial literacy. With Corina Sanchez, dyan po yan sa Novotel, dyan sa Cubao. Kaya dyan ko din po na-meet personal, no? Si Miss Corina Sanchez. Tandaan, financial independence is not a dream, it's a decision. Okay? Para sa lahat ng mga guests, mga first-timer na naka-attend po ngayon, hingin niyo po yung link o kaya yung form para makapag-fill out po kayo at magkaroon ng 20,000 pesos na personal accident insurance. Libre po yan na binibigay po ng IMG para sa lahat ng mga nakaka-attend, sa lahat ng mga na-educate po natin. Ang kakampi ng IMG community, dumadami. Kakampi mo, kakampi natin, Senator Rapi Tulfo, kaibigan, kabalitaan, at kakampi, Corina Sanchez Rojas, ang ating kapatid na si Daniel Padilla, brand ambassador natin sa ating Kaiser. And of course, ang ating Kuya Boy, no, sa Manila Bankers, no, the best way to show your love ay yung pagkakaroon ng security para sa ating pamilya. Thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner. Win-win ka dito sa IMG. Once again, my name is Winifred Pungan Asuncion Jr. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat. Laging tatandaan, the best time to start is now. Okay? Dako tayo sa ating question and answer. I hope na marami tayong natutunan, okay? At maraming mga realization at laging tatandaan, this is the best time para makapag-start ka na rin ngayon. Thank you so much. God bless po sa ating lahat.